hindi kami overzealous, hindi rin overkill yon. Because if you try to look at the records of those that were detained, there were basis for their detention. Nakangiti habang nakataas ang kanang kamao ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson sa Duterte administration, matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee, Huwebes, August 22. Dahil ito sa umani pagsinungaling sa mga kongresista sa dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa August 16 hearing ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga. Humingi ng public apology ang abogado sa mga kongresista at iginiit na honest mistake ang kanyang nagawa dahil sa inakalang Huwebes ang hearing kung kailan may nakaschedule siyang daluhang pagdinig sa Regional Trial Court sa Maynila. Mamayang alas 9 ng gabi, inaasahang makakalabas na si Attorney Roque dito sa detention facility ng House of Representatives matapos ang 24-hour detention na ipinataw sa kanya bilang parusa matapos i-cite in contempt ng Quadcom. Ayon kay Roque, hindi makatarungan ang kanyang 24-hour detention at pag-abuso ito sa kapangyarihan. Dagdag pa nito, maliwanag na panggigipit ito dahil sa politika. Subalit ayon sa Quadcom, ipinatutupad lamang nila ang panuntunan ng Kamara. Is this in aid of legislation? The committee has the power to contempt. If we feel that a witness or a resource person tries to tell a lie or evade questions by not telling the truth or misbehave or insults the committee, then merong kaparusahan yan. Hindi yan dahil overzealous kami. Pumalag naman ang dalawang chairperson sa House Quadcom sa aligasyong demolition job ang pagdinig na isinasagawa nila laban sa kampo ng mga Duterte. Binuo ang Quadcom para alamin ang posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa Duterte's anti-drug war. And that's the reason why we are pursuing this, not because it is a political harassment or tinatawag nila na demolition. I don't want to be a part of any demolition job. Kasi nga, yung takbo naman namin, like ako, si Ace, kami naman may sarili-sarili kaming area eh. Hindi naman namin kailangan ng ganitong klase ng investigation eh. Sa totoo lang eh, because we are just protecting our yung aming mga area. Kung ang iako sa amin namumulitika kami. Sa ikalawang pagdinig ng Quadcom, idinawit ng isang person deprived of liberty o PDL si dating Pangulong Duterte na nagbigay umano ng order sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Samantala, nais na mga kongresista na matukoy ang mas malaking personalidad na nasa likod ni Cassandra Ong. Si Ong ang negosyante na pinatawan din ng contempt ng Quadcom dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa illegal pogos. Ito rin ang dahilan kung bakit dapat makaharap si Ong sa House Quadcom. Sino yung taong behind her? There must be somebody much bigger than her na dapat nating malaman. Kasi yung criminal intent, yung mga nangyaring mga criminal element doon sa pogo, sa pora, hindi ko alam kung kakayanin niya yun. Ni Cassandra Leong, yung mga torture, pagpatay, pagputol ng mga ulo, yung pag-torture, hindi makakayanan ni Cassandra yon. Sino behind sa kanya? Sinasabing sangkot si Ong sa illegal na operasyon ng pogo sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.